receive the healing of the Lord physically, emotionally, spiritually, psychologically, mentally, financially, domestically, as I anoint and bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Glory be to the Father. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Jonas, kung paanong maging palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninime, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ang tao, ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan na ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga-Ninime laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo ang lahat at taimtim na makinig sa homilya. Napakalalim ng hugot ng Panginoon sa umagang ito laban sa mga eskribas at mga pariseyo, sabagat sila'y naghahanap pa ng tanda, sapagkat binitawan ng Panginoon ang salitang napakasama ng lahing ito. Bakit po kaya nasabi ng Panginoong napakasama ang lahing ito? Sabagat sa kabila ng napakaraming mga himala, sa kabila ng napakaraming mga pagpapagaling, sa kabila ng ipinakitang magagandang halimbawa ng Panginoon, sila'y hindi naniwala. At ngayon, naghahanap pa sila ng tanda. Ang tanda po, sabi po sa Ingles, sign is a pointer to a distant and significant reality. And we as human beings can only read signs. Tayo lang pong mga tao ang nakakaalam o nakakabasa ng tanda. Pag kayo po'y binigyan ng 3 red roses, ang ibig sabihin, I love you. Pero pag binigyan kayo ng korona ng patay, buhay pa kayo, ano ibig sabihin nun? Aba, nakakaloko yun. Baka sila ang mapatay ninyo sa sama ng loob. Kaya makita po natin, tayo po nakakabasa ng tanda. And a sign is needed if we do not understand the reality. But if the reality is in front of you, no need of sign. Nasa harapan na nila ang pinakamatinding ng Diyos. Pero hindi pa rin nila tinanggap ang Panginoon. If the sign is in front of you, there is no need of asking for more sign, because you have only just to open your eyes wide and you will see the reality itself in front of you. Ang problema po ng mga tao ay it's not because of the sign, but the problem is because of the lack of faith. Hanap sila ng hanap ng tanda, pero sabi ng Panginoon, walang ibang tandang ipagkakaloob sa kanila
kundi yung tanda ni Jonas sa mga taga Ninibe. Ang Ninibe po ay namuhay sa kasalanan. Pero alam po natin ang istorya ni Jonas na siya ay pinapunta sa Ninibe, pero ang ginawa niya ay pumunta siya doon sa palayo sa Ninibe. Kung baga papuntang south, pumunta siya sa north. Kaya anong ginawa? Kinain siya ng malaking balyena at siya'y 3 araw, 3 gabing nasa loob ng tiyan. And according to the Bible scholar, it symbolizes the Paschal mystery of Christ, the death and resurrection of the Lord. At ibinuga si Jonas doon sa Ninibe. Ang side story po sa Ninibe, itong mga taga Ninibe ay kalabang mortal ng mga kababayan ni Jonas. So alam na alam ni Jonas na itong mga taga Ninibe, kalaban nila. Bakit ko sila tutulungan? Sila yung may atraso sa amin. Ito pong banal na ebanghelyo ay nag-aanyaya rin sa atin na magpatawad. Gumawa ng kabutihan sa mga taong gumawa ng masama sa atin. Sinichismis ka na, sinisiraan ka na. Marami sa kasama ay Marites, Marimar, Marisol, Magdalena. Wag mong ichismis. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay kasama ang garapon para makabutol. Hindi po. Pag binato ka ng tinapay, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Lagyan mo pa ng spam. Lagyan mo pa ng palaman. At ito yung ginawa ni Jonas na etong mga taga Ninibe, malaki ang atraso sa mga kababayan ni Jonas. Pero si Jonas pa ang naging daan para hindi sila maparusahan. Sa panahong ito po ng Kwaresma, ganyan din po sana ang ating gawin. Ipagdasal natin, tulungan natin, patawarin natin, yung mga nakagawa sa atin ng masama. At katulad ng sabi sa banal na ebanghelyo, sa panalangin Ama namin, pag nagpatawad ka sa iyong kapwa, patatawarin ka rin ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, kumahanap pa ng sign o tanda ang mga tao sa kapanahunan ng Panginoon. Hindi nila binuksan ang kanilang puso, ang kanilang kalooban na si Jesus ang Mesiyas. They closed their eyes and their minds and they did not accept that Jesus is the Messiah. Mga kapatid, tayo rin po ay katulad ng generation during the time of the Lord. We are asking for more signs of His presence. And many times in our life, the Lord is inviting us, do not ask or demand for a sign of His great love. The par excellence sign of great love is of the presence of Jesus. The par excellence sign of His presence is the Eucharist. The Word of God being proclaimed, being explained. The assembly is the presence of the Lord. But the greatest sign of His presence is the Eucharist. The greatest sign of His love is the cross. Ang banal na krus, ang pinakang dakilang tanda na mahal tayo ng Diyos. Namatay siya sa krus upang bigyan tayo ng panibagong buhay. If you would like to look for signs of His great love, look at your own lives. Because our own lives are testimonies of the great love of God. Na patuloy tayong pinatatawad ng Panginoon. Na patuloy tayong pinagagaling ng Panginoon. Patuloy tayong tinatanggap ng Panginoon.
At patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon na makapagpanibago. Because our God is a God of million chance. Huwag na po tayong humanap pa ng mga tanda. Tumingin kayo sa kapaligiran. Tingnan ninyo ang inyong sarili. Tingnan ninyo ang inyong buhay. You are the par excellence sign that God is a loving, forgiving, and healing God. Amen. Tumayo na po tayong lahat. Tuluhod po tayong lahat. O salutaris hostia, quae celi panis ostium, bella prebunt hostilia, darobur ver auxilium, udit rinoque Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Bago po tayo humingi ng biyaya na kagalingan sa Panginoon, inanyayahan ko po kayong itaas ang inyong mga kamay. Itaas natin ang ating dalawang kamay hanggang sa makakaya natin. Ito po'y tanda ng ating pagsisisi, paghingi ng tawad, ang ating pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Meron po ba tayong mga kasananang hindi pa natin napapagsisihan? Mga kasananang hindi pa naikukumpisal sa pare? Mga kasananang hindi pa natin napapagbayadang puri? Isuko po natin lahat sa Kanya. Ang ating nakaraan, ang ating ngayon, ang ating bukas. Kung meron tayong galit, sama ng loob po, di pagpapatawad, kasakiman, kahalayan, kayabangan, isuko po natin lahat. Sa ilang sandali po'y daraan sa inyong harapan ng Panginoon. At wala po kayong dapat gawin kundi ang kinin at tanggapin ang pagpapala at pagpapagaling ng Panginoon. Yung naganap 2,000 taon na nakalipas, magaganap sa iyo. Kung buo ang iyong pananampalataya at naniniwala ka sa lakas at kapangyarihan ng pagpapagaling ng Panginoon. Miracle is on the way for those people who believe and put their trust in the Lord with all their heart. Ang daraan po sa inyong harapan ngayon ay hindi na ordinaryong tinapay, kundi si Jesus, ang dakilang manggagamot. Alam niya ang istorya ng inyong buhay. Alam niya ang iyong sakit na tinataglay. At sa totoo lang ay kayang-kaya niyang pagalingin ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Pero nais ka niya na manampalataya sa kanyang kapangyarihan at pagpapagaling. Ang mahabang kumot pong ito ay sagisag ng mahabang kamay ni Jesus na lulukob sa ating lahat, magpapagaling sa ating mga karamdaman. Damhin natin ang kapangyarihan ng mapagpalang kamay ni Jesus na ngayon ay lumulukob sa inyo, na ngayon ay nagpapagaling sa inyo. Pinagagaling niya ang bahagi ng inyong katawan na masakit, namamaga, namamanas, may bukol, may abnormalidad. Pinagagaling niya ang bahagi ng ating katawan na napakasakit. Dala ng arthritis, rheumatism, osteoporosis,
osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis, gout, ang ating tuhod, balakang likod, balikat, sasapnan, spinal column, spinal cord, lower back, upper back, cervical parts of the body. Pinagagaling din ang mga batang naririto sa kanilang sipon, ubo, lagnat, mahinang puso, mahinang baga, kawalang gana sa pagkain, cerebral palsy, Down syndrome, lahat ng ating mga karamdaman. The Lord is healing your high blood pressure, high uric acid, high cholesterol count, high sugar count, high creatinine count, epilepsy, Parkinson's disease, asthma, emphysema, pneumonia, tuberculosis, acid reflux, constipation, indigestion. Pinagagaling niya ang iyong mga matang nanlalabo, dala ng katarata at glaucoma, taingang nabibingin na. Pinagagaling niya ang inyong lalamunan, laryngitis, pharyngitis, tonsillitis. The Lord is healing your heart, your liver, your kidneys, your pancreas, your lungs, your spleen, ovary, uterus, cervix, prostate, small and large intestine, the whole colon, the whole stomach, the whole reproductive system, digestive system, respiratory system, excretory system, nervous system, reproductive system, immune system, all the systems in your body. Pinagagaling niya ang inyong stroke, paralysis, mga bahagi ng katawang hindi maikilos at maigalaw. Lalitigid mga bahagi ng katawan natin na may cancer. Cancer of the blood, of the brain, of the breast, of the ovary, of the uterus, of the cervix, of the colon, of the eyes, of the nose, of the throat, of the skin, of all parts of the body. Damhin ang kanyang kapangyarihan. Damhin ang pagpapagaling sa lahat ng bahagi ng ating katawan na may karamdaman ay hinihipo, binabasbasan, pinagagaling ng Panginoong Diyos. Inanyayahan ko po kayong itaas ang ating mga kamay. Anyayahan ang banal na Espiritu na manguna sa ating buhay. As we sing, "Come, Holy Spirit, we need you." Come, Holy Spirit, I need you. Come to our lives. Come, Holy Spirit, I pray. Come to our families. Come with your strength and your power. Come to our lives. Come to our hearts. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Let us hum the song and invite the Holy Spirit. Halina, Banal na Espiritu. Halina po kayo at bumaba sa mga kapatid naming naririto na may iba't ibang karamdaman. Hipuin po niyo sila, pagpalain at basbasan. At katulad ng naranasan at naramdaman ng mga disipulo 2,000 taon na nakalipas, nang sila'y tumanggap ng iyong Espiritu Santo, nang sila'y babaan ng apoy na nagdadalisay, apoy na nagpapanibago ng buhay, kailangan din namin ng apoy na magpapagaling at tutupok
sa lahat ng aming karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Panginoon, kailangan din namin ang banal na Espiritu bilang simbolismo ng iyong hininga. Hiningakan mo ang unang tao na meron ng buhay. Hiningakan mo ang mga disipulo na meron ng panibagong buhay. Hiningakan po ninyo ang bawat isang naririto. Bigyan nyo kami ng buhay. Bigyan nyo kami ng panibagong buhay. Pagalingin ang lahat ng aming karamdaman mula sa pinakansimpleng karamdaman hanggang sa pinakangrabing karamdaman. Pagalingin po ninyo ang lahat ng bahagi ng aming katawan na may bukol, masakit, namamaga, namamanas. Lord, heal our bone, tissue, cell system. Heal us from all kinds of sickness. Sa mga oras na ito ay damghin natin ang hanging umakalik sa inyong mukha hanggang talampakan. Ito ay ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng kagalingan, ang Espiritu ng kapayapaan, ang Espiritu ng pag-ibig, ang siyang bumababa sa inyo at pinagagaling ang lahat ng inyong mga karamdaman. And so, in the name of Jesus, Son of the living God, through the power of the Holy Spirit, through the intercession of Our Lady of Remedies, receive the healing of the Lord physically, emotionally, spiritually, psychologically, mentally, financially, domestically, as I anoint and bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon bigay na bigay, buhay na buhay. Dito na po nagtatapos ang unang bahagi ng ating prayer healing. Kaya yung mga kapatid po natin na sa palagi nila ay okay na, maaari na pong lumabas ng simbahan sa diwa ng katahimikan. At kung sa palagay po ninyo, kahit kayo may color coding, guminhawa ng inyong pakiramdam, maaari na rin pong lumabas ng ating simbahan. At ang matitira lang po ay yung may mga color coding na gustong magpa-praying over, willing to wait, at hindi alintana ang oras na dumaan sapagkat sila inilaan nila ang mga sandaling ito para sa individual praying over. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating Santa Misa. Nawa po ay naramdaman natin ang paghipo at pagpapagaling ng Panginoong Diyos. Panginoon, pagpalain niyo basbasan ang aming mga catsers, prayer warriors, intercessors, mga namamahala ng pila, upang pangunahan po niyo sila ng inyong pagbabasbas. Tanggapin ang espesyal na bendisyon upang kayo maging kasangkapan ng kagalingan ng mga taong ating paglilingkuran ngayong araw na ito. Hinig-hinig namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.